Praise the Lord. Sa mga kapatid, para sa ating morning revival, the schedule ay week 26, day 5. Nandito na naman tayo. At welcome sa morning revival preview. So ulit, ang schedule natin ay week 26, day 5. Umpisahan na natin. Amen. Hebrews 5:8-9. Even though he was a son, he learns obedience from the things which he suffered. And having been perfected, he became to all those who obey him the source of eternal salvation. So mapapansin nyo sa mga verses natin, binibigyan diin ang obedience. Sabi rito, he learned obedience from the things which he suffered. Natuto siya ng pagsunod mula sa mga bagay na kanyang pinagdusa. Romans 1:5, through whom we have received grace and apostleship unto the obedience of faith among all the Gentiles on behalf of His name. Dito naman binabanggit ang ating obedience unto faith. Ang Panginoon, meron din obedience. Kaya tayo dapat ma-establish din sa pagtalima o pagsunod. Amen. Concerning His deity, the Lord was equal with God. But His being the Lord was something given to Him by God. Being made the Lord is something that happened after He emptied Himself in His deity. The deity of the Lord Jesus is something that is based on what He is. Amen. Amen. So sabi rito, yung Panginoon ay Diyos at kapantay ng Diyos. At yan ay mula pa sa simula. So ang kanyang posisyon ay Diyos at kapantay ng Diyos. Siyempre, pag sinabi mong Diyos, pinakamataas na siya. Siya ang pinakamataas sa buong sansinukob. Ay. Pero, sinasabi sa atin dito na bagamat siya ay Diyos, meron pa siyang natamo at nakamit mula sa kanyang pagbabasyo ng kanyang sarili, pagbababa ng kanyang sarili, hanggang sa siya ay naging masunurin hanggang sa kamatayan. No? At dahil dito, ginawa siyang Panginoon. Ginawa siyang Panginoon. So, Diyos na siya, na ginawang Panginoon. So, yung kanyang pagka-Panginoon ay isang attainment. Yun ay isang attainment na wala siya. Wala siya noon. Bago siya dumaan sa pagbabasyo ng kanyang sarili, na kung saan kinuha niya ang anyo ng isang alipin, kung saan siya ay naging masunurin hanggang sa kamatayan. Dahil dyan, binigyan siya ng posisyon ng Ama, ng Diyos, na maging ang Panginoon ng lahat. Kaya yung pagka-Panginoon ng Panginoon, yun ay kanyang isang bagay na tinamo, narating, nakamit sa pamamagitan ng isang special na proseso na pinasukan niya. Ito ay hindi lang niya dinaanan, kundi kusa niyang pinasukan. Voluntarily na kinuha niya ang bahaging ito na kung saan siya ay nagpakababa, binasyo niya ang kanyang sarili at dumaan siya sa kamatayan. Kaya ngayon, tinatawag siyang Panginoon ng lahat. At ito ay isang posisyon na kanyang nakamit. Amen. Amen. Being God is His original position, but His attainments of the position of Lord is based on what He has done. When He laid aside His divine form to fully maintain the principle of submission and consequently ascended to the heavens, God accorded to Him the position of Lord. Based on Himself, He is God. Based on His attainment, He is Lord. So yung posisyon niya, hindi naman nawala eh.
Bagamat binasyo niya ang kanyang sarili at kinuha niya ang anyo ng alipin, ibig sabihin, binitawan niya yung anyo ng pagiging Diyos. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi na siya Diyos. Yung anyo lang naman. Pero yung pagpapakababa niya at pagdaan niya sa kamatayan ay ang nagdala sa kanya bilang Panginoon. Kaya yung Panginoon, ito ay isang karagdagang posisyon na naibigay sa Panginoon bilang kanyang attainment. Attainment o obtainment. So parang parang isang course siya. Isang course na tinapos niya. At mula diyan, Panginoon ng lahat. Hindi lang yan. Ulo ng Eklesiya. So yan yung mga attainment na kamit ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dinaanan. Nang ibig sabihin, wala siya niyan bago siya dumaan sa proseso na yan. Pero Diyos siya, mataas na yan. Deity, mataas ang kanyang posisyon. Amen. This portion in Philippians 2 is very difficult to explain and very controversial. But it is also a most divine passage. It seems as if there was a conference in the Godhead in the beginning in which a plan was made to create the universe. In this plan, the divine persons of the Godhead agreed with each other and came to the understanding that the Father would be the representation of authority. So maganda yung mga explanation dito. Una-una sa lahat, sinasabi ng ating Diyos ay triune. Triune, Ama, Anak at Espiritu. Pero isang Diyos lang siya. Pero sa loob ng isang Diyos, merong Ama, Anak at Espiritu. Naalala ko, merong isang message si Brother Lee na binanggit niya, nung nilikha ng Diyos ang tao, nagkaroon ng conference sa Godhead. Basahin ninyo yung Genesis. Diyan sinabi ng Diyos, let us make man in our image. Ang nagsasalita ay ang Diyos. Pero ang ginamit niyang pronoun, us. Ibig sabihin, plural yan. Ibig sabihin, mahigit sa isa. Ginamit din niya yung salitang our. Mahigit sa isa. Sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Napansin niyo ba yun? Alam niyo, matalas ang mata ng mga divine seer. Amen. Dito sinabi ni Brother Lin, nung nilalang ng Diyos ang tao, nagkaroon ng conference. Di ba? Tama naman. Let us make men in our image. Conference yan. Ibig sabihin, yung isang Diyos ay nagkaroon ng conference among themselves. Nagkaroon sila ng conference. Ito ay ang conference ng Anak, Ama at ng Espiritu nung nilalang nila yung tao. Tapos dito binanggit din na tungkol sa ekonomiya ng Diyos. Palagay mo na ekonomiya ng Diyos. Nagkaroon din ng conference ang Godhead. At sa kanilang conference, nagkaroon sila ng pagpapasya na ang Ama ang maging kinatawan ng autoridad. Ibig sabihin, mula dyan, nabuo nila ang isang pagsasaayos ayon sa economy ng Diyos. Kaya sa 3-1 Diyos, ang Ama ang kinatawan ng autoridad. Ang Anak ang kinatawan ng pagpapasako, pagsunod. At siyempre, yung Espiritu, meron din siyang isang function. Ito ay ang pagdaloy, pagkahatid, at pagpamamahagi ng kung ano ang naisagawa. Kaya maayos sila. Kaya mula dito, makikita natin ang isang pananaw
na nabuo tungkol sa tres unang Diyos. Kaya kung babasahin mo ang Biblia, yan ang makikita mo. Pagdating sa autoridad, ang Ama, sinabi ng Panginoon, mas dakila. Siyempre, siya yung autoridad eh. Pero sinabi rin sa atin na ang anak, bagamat equal siya sa Diyos, ibig sabihin, hindi nawala ang kanyang sa pagiging pantay. Siya ay pantay sa unang Diyos. Hindi nawala ang kanyang deity. Hindi nawala ang kanyang posisyon bilang Diyos na kapantay ng Ama, Anak at Espiritu. Magkakapantay sila. Pero pagdating sa gawain, siya ay mababa. Binitawan niya ang anyo ng pagiging Diyos sa posisyon. Anyo lang yun. Kaya sinasabi ko, sa anyo, nagkakabago-bago. Okay, so basahin uli natin to. But if there was only authority without submission, authority could not be established because authority is not something isolated. Hence, there must be submission in the universe. Okay, tama naman. So malinaw na pinakita sa atin na ang autoridad ay ang Ama. Pero, hindi pwedeng puro autoridad lang ang meron. Hindi magiging kompleto yon at hindi magiging solid yung autoridad kung walang nagpapasakop. Upang mapaganda ang autoridad, dapat merong mga nagpapasakop. Merong mga sumusunod. Merong mga nagpapasailalim. Merong gumagawa sa ilalim ng autoridad. Yan. At sa prinsipyo ng autoridad, ang kinatawan dyan ay ang anak. So, yung Ama ang kinatawan ng autoridad. Pagdating naman sa pagpapasakop, yung anak ang kinatawan ng pagpapasakop. Ang ganda. Kaya nung dumating ang Panginoon, makita siya mismo nagpapatotoo. Ang Ama. Sabi niya, ang salita ko ay salita ng Ama. Ang gawain ko ay gawain ng Ama. At sinasabi niya, wala siyang ginagawa sa kanyang sarili. Kundi lahat ito ay mula sa Ama at sa pamamagitan ng Ama. So, binibigyan niya lagi ng diin itong bagay na ito na nandito ang Panginoon. Kaya marami mga taong nalito. Diyos ba ito? Kung Diyos ito, bakit niya binabanggit yung Ama? Na siya ay sumusunod sa Ama. At bakit niya sinasabi na mas dakila ang Ama sa kanya? Diyos ba ito? Nagduda tuloy yung mga tao. At hindi lang yan, pati yung mga nagbabasa ng Biblia, nagduda tuloy na baka hindi naman Diyos ito. Hindi, Diyos siya. Siya ay Diyos. At binanggit na malinaw, kapantay siya ng Diyos. Maganda, siningit din yung verse na yan para matauhan yung mga sinasabing hindi siya Diyos. Kapantay siya ng Diyos. Pero sa pagsasagawa, siya ay nasa posisyon ng pagpapasakop. Sapagkat yun ang role niya. At yun din ang kanyang pinili. Hindi naman pinili sa kanya yan. Upang mapaganda ang ekonomiya ng Diyos, dapat merong autoridad. At meron din nagpapasakop. Ang ganda, hindi ba? Amen. Okay. Amen. Amen. So, two kinds of creatures were created in the universe. The first kind was the angels, spirits. The second kind was man, souls. God's foreknowledge foresaw the rebellion of the angels and the failure of men. God's authority cannot be built upon the angels or upon the descendants of Adam. Amen. So nakita pala ng Diyos to. So siningit dito na dito sa buong San Sinuko, meron dalawang dakilang creature o paglikha. Ito ay ang paglikha sa mga anghel. So ang mga anghel ay nilikha bago pa nilikha si Adan. So ang mga anghel ay mga espiritu na nilikha ng Diyos bago niya nilikha si Adan.
At pagkatapos niyan ay nilikha naman niya ang tao. No? Ang tao naman ay mga kaluluwa. Kaya sa Genesis binanggit sa atin, nung pagkatapos likhain ng Diyos ang tao, sinabi diyan, ang tao ay buhay na kaluluwa. Ang mga anghel naman ay mga espiritu. Ngayon, ang Diyos, ginamit dito yung salitang foreknowledge. Nakita niya, ito bago pa nangyari, nakita na ng Diyos na ang mga anghel ay babagsak. Ibig sabihin, magiging liko ang mga anghel. Bago pa naghimagsik si Satanas, nakita na yan ng Diyos. At bago natisod ang tao, nakita na rin ng Diyos yan. So, ibig sabihin, nakita niya na hindi pwedeng ipagkatiwala, no, ang buong ekonomiya sa anghel o sa tao sapagkat magkakaroon ng problema. So, ang Diyos sovereign siya. Yung mga bagay bago pa nangyari, nakikita na niya at nalalaman na niya yan. Kaya siya ay gumawa ng hakbang. No? So, ibig sabihin dito, yung autoridad hindi maitatayo sa anghel at sa mga inapo ni Adan. Amen. In the Godhead, there was a harmonious decision that authority should be established first within the Godhead. From that time on, there was a distinction in operation of the Father and the Son. One day, the Son willingly emptied himself to become a created man as a representation of submission to authority. It was man who sinned and rebelled. Therefore, only through the submission of a man could God's authority be established. This is why the Lord had to come to the earth to become a man and to be the same as a creature in every way. Amen. So nakita ng Diyos, hindi tatalaga ang autoridad sa tao. Of course, nakita rin niya, hindi rin may tatalaga ang autoridad sa mga anghel. Sapagkat totoo naman nangyari na ang pinunong anghel ay nagrebelde sa Diyos. So, paano mo itatalaga ang autoridad sa kanya? So, bumagsak na yung mga anghel. At nilikha niya ang tao. Ibinigay din niya ang autoridad sa tao. Pero alam niya na babagsak din ang tao. Kaya, sa loob ng 3-1 Diyos, nagkaroon sila ng isang pagpapasya na upang mabawi ang autoridad dito sa buong sansinukob, magkaroon ng isang natatanging submission, pagtalima. Sapagkat ang pagtalima, mga kapatid, ang daan tungo sa autoridad. Ito, pwede natin sabihin, kung walang pagtalima, walang pagsunod, walang autoridad. Tandaan nyo yan. No? Kaya isa sa Godhead, yan ay ang anak, ang Panginoong Jesus, ay nagkatawang tao. Sapagkat ang tao ay nabigo, so kailangan na ang Diyos mismo ay magkatawang tao upang sa pamamagitan niya, mabawi niya ang autoridad sa paraan ng submission. So, ang ganda ng ano. So, yung plano dito, pinapakita sa atin kung paano sinagawa ng Diyos ang pagbabawi ng autoridad na nawala sa sansinukob sa pamamagitan ng isang proseso. Sa isang proseso na nabuo sa loob ng 3-1 Diyos. So, una, ang Ama. Kinuha niya ang autoridad. Pangalawa, ang Anak. Kinuha niya ang prinsipyo ng submission upang bawiin ang autoridad na nawala dahil sa rebellion. At ito ay babawiin ng anak sa pamamagitan ng submission. Amen. Okay. So, ang linaw na nito. So, kailangan ang Panginoong Jesus ay maging tao. Sapagkat nabigo yung unang tao. Kung hindi siya naging tao,
Ibig sabihin, nabigo ang pagsasagawa ng ekonomiya ng Diyos. Wala na. Ibig sabihin. Pero itong kabiguan ng unang tao ay hindi ang katapusan ng ekonomiya ng Diyos upang mabawi ang autoridad. Pinadala ang anak. So, ang pagpapadala ng anak ay sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Kaya sinasabi sa atin, ang pagkakatawang tao, ang pagdating ng anak bilang isang tao ay ang pagdating ng Diyos sa sansinukob. Kailan dumating ang Diyos sa sansinukob? Nung ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. Hindi lang dumating ang Diyos sa sansinukob, dinala rin niya ang Diyos tungo sa tao. At ang unang Diyos-tao ay ang Panginoong Hesus. At dito nagkaroon ng recovery. So, madalas binabanggit natin, we are for the Lord's recovery. Sasabihin ko sa inyo, ang pinakamatinding recovery ay ang recovery ng submission na isinagawa ng Panginoong Hesus sa kanyang pagkakatawang tao. Pero napaka-tindi ng prosesong ito. Kahapon sinabi natin, yung kanyang pagpapakababa, mas matindi pa kaysa sa paglikha ng langit at lupa. Amen. Ate, tuloy natin. So the birth of the Lord is the coming forth of God. Di ba? The birth of the Lord is the coming forth of God. Ibig sabihin, ang pagdating ng Diyos ay ang birth ng Panginoong Hesus. May Diyos. Nasaan ang Diyos? Di ba? Ibig sabihin, wala sa tao. Wala sa lupa. Pero nung ang Panginoong Hesus ay naisilang, ang Diyos ay dumating. Hindi lang dumating. Napasa atin pa. Di ba? Kaya sabi sa Matthew, Emmanuel, God with us. So, kailan nangyari yan? Nung ang Panginoon ay nagkatawang tao. Bago yan, malayo ang Diyos sa tao. Napakalayo at hindi pwedeng lapitan. Lalo na nung naging fallen ang tao. Cut yung kanyang communication sa Diyos. Amen. Amen. So the birth of the Lord is the coming forth of God. He did not retain his authority by being God. Rather, he took up human restrictions by becoming a man, even the restriction of a slave. This was a very risky matter for the Lord. Once the Lord stepped out from the form of God, there was a possibility that he could not return as a man. If he had not been submissive, he could have reclaimed the divine form of his deity only in his position as the Son. So medyo malalim yung mga sinasabi dito. So ganito siya. Nung dumating ang Panginoon, pumasok siya sa isang restriction. Kasi nga, iniwanan niya yung posisyon ng pagiging Diyos. Bumaba siya at pumasok siya sa isang bagong anyo, form. At itong anyong ito ay mababa. Ito ay ang anyo ng alipin. At ito ay ang anyo ng tao. At nagkaroon ng restriction. So tandaan ninyo, nung ang Panginoong Hesus ay nasa anyo ng Diyos, wala siyang restriction. Wala siyang restriction. Lahat, halos pwede niyang gawin. Ano mang gusto niyang gawin, pwede niyang gawin. No? Kasi siya ay nasa position ng pagiging Diyos. Pero nung bumaba siya, iniwan niya yung posisyon, pumasok siya sa anyo ng tao. At siyempre, dahil pumasok siya sa anyo ng tao, nailagay niya yung sarili niya sa isang sitwasyon na na-restrict na siya. Restricted. Restricted. At ito ay isang peligrosong bagay.
parang he take a risk, napaka-risky nitong pinasukan ng Panginoon. At bilang isang tao, pwedeng hindi ganun kadali makabalik siya kung gusto niyang bumalik sa dati niyang posisyon. Hindi ganun kadali. Hindi na ganun kadali. Binitawan mo, pumasok ka sa restriction, tapos bigla kang babalik uli. So, hindi ganun kadali yun. So, yun yung binabanggit dito. At if he had not been submissive, he could have reclaimed the divine form of his deity only in his position as a son. Ibig sabihin, kasi yung kanyang pagiging Diyos, hindi naman nawala yun eh. Yung form ang nawala. Yung anyo ang nawala. Siya ay Diyos pa rin sa kanyang pagka-Diyos. At siya ay anak pa din sa kanyang pagka-anak. Pero, ang kanyang layunin, bakit niya binitawan ang kanyang posisyon bilang Diyos at siya ay nagpakababa at pumasok siya sa anyo ng isang alipin. Ito ay dahil meron siyang goal na gustong gawin. Gusto niyang pasukin ang submission, bawiin ito. Ito ang gusto niyang bawiin, yung submission. Kaya nandiyan siya sa posisyon na yan. Subalit kung hindi niya kinaya, at assuming lang naman na bagamat yun ang goal niya, pero dahil napakahirap ng bagay na ito, baka hindi niya kinaya at gusto na niyang bumalik uli kung saan siya nakaposisyon. Ang pwede lang niyang gawin ay gamitin niya yung kanyang pagiging Diyos upang ibalik niya yung kanyang sarili. So, hindi na niya ituloy yung kanyang plano na submission. Akong hirap pala nito. Hindi ko na itutuloy ito. So, gagamitin niya yung kanyang posisyon bilang anak, okay, upang siya ay makabalik kung saan siya bumaba. So, yun yung sinasabi dito. Of course, hindi naman ito nangyari. Binabanggit lang sa atin yung risk na nangyari nung siya ay bumaba. Amen. Okay. So when the Lord stepped out, there were only two ways for him to return. So meron siyang dalawang option o dalawang paraan para siya ay makabalik. So, amen. One was to be a proper man, absolutely, unreservedly submitting with no trace of rebellion, being obedient step by step, and letting God bring him back and set him up as Lord. So, yung unang paraan na pwede niyang gawin, okay, ay tahakin ang landas ng submission. Unti-unti, at tapusin itong misyon na ito. At kung natapos niya yan, ang Diyos mismo ang magbabalik sa kanya sa posisyon. Hindi na niya kailangang ibalik pa yung kanya sarili dahil kompletong na isagawa niya yung kanyang posisyon. So, makakabalik din naman siya. Kung tinapos niya ang kanyang posisyon sa prinsipyo ng pagpapasako. So, ang gagawin niyan, ang magbabalik sa kanya ay ang Diyos. At siya naman nangyari. Yun naman ang nangyari. Pero yung isang paraan, kung halimbawa, give up na siya. Ito naman. Being a slave, okay. Okay. If being a slave had been too difficult for him, if weakness and the submissions of the flesh has been too much for him, and if submission had been beyond him, the only other way to return would have been for him to force his way back by using the authority and glory of his deity. May way pa rin naman. Kasi Diyos pa rin naman siya eh.
Pipilitin niya, gagamitin niya ang kanyang pagiging Diyos upang bumalik siya kung saan siya nanggaling. Gagamitin niya ang kanyang pagiging Diyos, ang kanyang kaluwalhatian para makabalik siya. Pero kung ganyan na nangyari, merong consequent dito. Kung sakaling hindi na niya tinuloy, merong mangyayari dyan. Merong mangyayari. At alam din ng Panginoon yan, alam ng 3-1 Diyos yan, na kailangan gawin yan. Kung hindi gagawin yan, merong mangyayari. At kung inattempt niyang gawin at hindi natuloy, merong mangyayari. O ito, pakinggan nyo. Sabi rito, Amen. But our Lord, okay. But our Lord rejected this way, a way which He was not meant to take. Kung halimbawa, hindi na niya tinuluyan, He set His heart. Okay, so. Okay, so, basahin ko ito. But our Lord rejected this way. Ibig sabihin, tinanggihan ng Panginoon yung huling paraan na hindi na niya itutuloy at pipilitin niyang bumalik na lang, gagamitin niya ang kanyang pagka-Diyos at kaluwalhatian para bumalik siya. Dahil, nakita niya, mahirap gawin ito, itong submission na ito. Okay, so halimbawa, okay, so sabi dito, but our Lord rejected this way. Tinanggihan niya yung ganyan, na hindi na niya itutuloy yung way of submission kung hindi babalik na siya. So yung ganyang paraan, ayaw niya, tinanggihan niya. A way which He was not meant to take. Okay, hindi naman talaga yun ang gusto niya. He set His heart to subject Himself to the way of submission, even unto death. So yung puso ng Panginoon, hindi kayang baguhin. Bagamat mahirap, nakaset na talaga yung plan niya. Ano mang hirap, gagawin niya ito. Bagamat meron siyang option na pwede niyang hindi gawin yan, gamitin niya ang kanyang deity, bumalik na lang siya sa kanyang posisyon, tapos ang kwento. Pero tinanggihan niya yung paraan na yan. Ang sa halip, ang kanyang pinili ay yung unang paraan na tahakin niya ang daan ng submission at mamatay siya sa krus. Yun ang kanyang pinili. So, naintindihan ba niyo? Kasi medyo hindi ganun kadaling i-explain. Amen. Since He emptied Himself, He could no longer refill Himself. He did not vacillate in His mind before He returned. He completed His course of being obedient unto death in the position of men. So, tinapos niya yung kanyang course. Alam niyo kasi ganito kung ang Panginoon hindi niya ginawa ito, sa kanyang panig, Diyos pa din siya. Wala naman na bago. At pwede niyang gamitin yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos na bumalik na lang sa pagka-Diyos. Pero ang pinaka-resulta nito, mawawala ng submission sa buong sansinukob. Alam niyo ba yan? Hindi mababawi ang submission. Wala ng submission sa buong sansinukob. Kung ang pinili niya ay ang tanggihan itong daan ng submission at obedient hanggang sa kamatayan. Ano nawala? Submission. Anong meron? Rebellion. Ang buong mundo ay mapupuno ng rebellion. Walang submission. Kaya sinabi sa atin, ang submission ay nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsunod. So, naiintindihan ba natin? So, wow, di ba? Kaya pag tinanong niyo, sa Brother Danny, tinahak niya yung daan na sinasabi natin na mahirap, submission. Pero meron din namang option na pwede na niyang hindi ituloy yan. At
gamitin niya yung kanyang deity, autoridad, para makabalik na lang. No? At Diyos pa rin naman siya. Nandun pa rin naman siya sa posisyon ng pagiging anak. At wala namang nawala sa kanya. Pero ang nawala ay ang prinsipyo ng submission. Wala na tayong pattern. Wala ng pattern. Wala ng totoong submission. Pero dahil sa kinumpleto ng Panginoon yung kanyang misyon, ang pinakamahalagang bagay na nailikha ngayon ay ang submission. At mula diyan, na-establish ang autoridad na binigay sa kanya ng Diyos pagkatapos niya makumpleto. So, ano meron ng Panginoon ngayon? Diba? Siya ang source ng submission. Ano meron siya ngayon? Ang pagiging Panginoon ng buong sansinukob. Ang autoridad na tawaging Panginoon ng lahat. Ay, amen. So, salamat Panginoon. Pinakita mo sa amin ang lahat ng mga bagay na dinaanan mo upang malikha mo ang submission, maibalik mo muli ang autoridad na nawala sa buong sansinukob sa pamamagitan ng iyong pagbababa ng iyong sarili, sa pamamagitan ng iyong pagkuha sa anyo ng isang alipin, at ikaw ay naging masunurin tungo sa kamatayan. Kaya dahil dito, Panginoon, ikaw ay tinaas, ibinalik, at binigyan ng titulo bilang Panginoon ng buong sansinukob at siyang ulo ng Eklesiya ngayon. Panginoon, salamat sa iyo. Mula sa iyo, natamo namin ang tunay na pagpapasakop. Isang pagpapasakop na hindi galing sa amin, kundi galing sa iyo bilang aming huwaran. Amen. Amen.